Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Mukhang uusok ang ilong at iinit ang dugo ng mga trolls at ng mga bayaran na pilit sinisira at dinidiscredit si Mr. Orle Goteza. Partikular na yung kanyang testimonya na umano'y may fake notary daw. Kasi meron pong hatid na magandang balita po si Senator Rodante Marcoleta sa atin tungkol po diyan. Opo ang postihing senador sa kanyang official page po, November 21, 2025. Bagamat may paglilihis at character assassination na ginawa laban kay Orle Goteza, ang kanyang sinumpaang salaysay pa rin ang naging matibay na basehan ng ICI at DPW. Naku po, paano na kaya yung mga bayaran diyan at mga trolls na nagsasabing hindi raw credible si Orle Goteza dahil peke daw yung notaro? Naku po, paano nila lulusutan ito? Papaano ngayon sila mangangatwiran sa sarili nila para kahit papaano kumalma sila sa balitang ito? Hindi pa tapos dyan o ire-rekomenda nila ito sa ombudsman na nakasuhan ng plunder, graft at bribery, sina na Exaker, Martin Romales at Zaldico, kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Naku po, paano na yan? Yung mga trolls dyan, yung mga bayaran dyan, papaano nyo ngayon dedepensahan ang bagay na ito? O wala na yung bala ninyo laban kay Goteza na fake notary? Sinadsad na. Hindi na pinansin ng mga abogado ng ICI at DPW. Yan naman ang sinasabi ko sa inyo eh. Pagdating sa legal na aspeto kung pipilitin ninyo na pambutas yung fake notary, hindi naman po kayo uubra dahil ilang beses na naming pinapaunawa sa inyo kay pinekiman ng notarial office o ng abogada yung notaryo at pirma doon sa dokumento ni Gotesa sa pamamagitan ng mga staff niya. Wala tayong pakialam doon sapagkat wala nang bearing yon simula nung mag-underot si Gotesa. Kayo kasi napag-iwanan kayo ng panahon. Nandito na kami sa pagiging credible ni Gutesa matapos siyang sumumpa sa Senate Blue Ribbon Committee at pagtatanungin kayo na iwan kayo doon sa pekeng notaryo. Palibasa mga bayaran kasi kayo at meron kayong pinagtatakpan. O ngayon sampal sa inyo to itong balita na ito eh. Teka, mas mabuti pa mga kababayan, lalo nating painitin ang ulo ng mga bayaran na ito para lalo silang manggalaite. Pakinggan na mismo natin yung DPW Secretary kung paano po nila ginamit na matibay pong batayan yung testimonya ni Guteza sa pagpapasa po nila sa ombudsman ng reklamo kaugnay po dito kay Saker Martin Romualdez at pati na kay Zaldico. Ito po, panoorin po natin ang interview po kay Secretary Vince Dizon. Opo yan. The links are nung naging speaker si former Speaker Martin Rodales, yan ang naging Committee on Appropriations head ay si Congressman Zalico. Ayun no, ito naman ay factual. Ito ay factual. Pero mayon ding mga testimonya specifically, yung testimonya ni Sergeant Gutesa, ayan na nagpo-provide ng testimonial evidence as to payoffs that permit to both former Speaker Martin Romales and to Gonzalico. No. Kaya nga may kasamang recommendation of direct bribery kasi ang direct bribery may kapalit yon para makakuha ng kontrata ang isang contractor, meron siyang suhol kickback na kickback. Itong sinasabi dito ni Secretary Vince Dion mga kababayan, ito'y tumutugma doon sa bukod sa salaysay ni Gotesa. Tumutugma rin po sa testimonya ng mga diskaya na kung saan ba nung mga unang labas po nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinabi po ng mga diskaya doon na sila ay biktima lang po ng madilim na sistema sapagkat sila po ay dumating sa punto na hindi po sila binibigyan ng project ng DPW kung hindi po sila maglalagay, kung hindi po sila magbibigay ng porsyento doon sa mga congressman na nangongontrata kung tawagin nga kontrarista. Ayun Sabi dito ni DPW Secretary Vince Don, maaari natin silang pakasuhan sa ombudsman ng bribery sapagkat sila nga humihingi ng suhol para makapagbigay ng proyekto. Alam naman natin mga kababayan na itong si Zaldico, meron po yung kumpanya na SunWest, na yung SunWest po na yon ay mga kontraktor na nabiyayaan ng mga proyekto ng DPW.
At batay sa mga pinagsama-samang salaysay, kayaan niya nakakakuha ng project, yang SunWest po na yan ay sapagkat sila ay nanunuhol sa paraang nagbibigay po sila ng porsyento, nagbibigay sila ng kickback doon sa mga nangongontrata sa kanila, kaya napakatibay na basehan talaga nung salaysay ni Goteza. At dito, corner si Martin Romalde. Naku po, syempre, yun ang testimonya yan ni Sergeant Gutes. So these are all based on sworn testimony and documentation that we have submitted. But again, as the President said, nagtitiwala tayo sa ating ombudsman. Nagtitiwala tayo sa proseso. Pero syempre, kailangan ito ay base sa ebidensya. Kaya yun ang sinabot natin ngayon sa Gutesa eh. Sana pagdating sa Gotesa, sa ombudsman na Mr. Secretary, baka kasi hadlangan yan eh. Baka hindi pansinin yung testimonya ni Gotesa. Baka pagdating sa ombudsman ang ipilit pa rin ng ombudsman natin teka fake notary ito eh. Bakit? Kasi ba ang ombudsman natin ngayon naniniwala sa bending the law, di ba? Baka mamaya yun ang sabihin niya, yun ang ipagdiinan niya. Wag na tong testimonya ni Goteza. May fake notary yan. Kahit na ang totoo naka-under oath, hindi niya papansinin yon. Kumbaga, ang ibibig deal niya doon yung fake notary, imbes na yung pagka-under ng testimonya na yon ni Goteza Pagka ganyan, halatang halata ng ombudsman. Pero sabi nga magtiwala tayo sa ombudsman. Pagbigyan. Sige, pagbigyan. Tinatanong dito ng mga media yung fake notary niya. Sa amin kasi, sworn para sa mga abogado, both DPW at ICI sworn testimony yon ayon sa Blue Ribbon. Yan ang sinasabi ko Pagdating na sa legal na usapan, sa legal na usapin, pagka ang kausap mo na dyan ay mga abogado, yung mga troll, sasampalin lang ng katotohanan ng mga abogado na pagdating dyan sa usaping legal, wala na tayong pakialam kung yung unitaryo doon, pinekan ng notarial office kung ang lumagda doon hindi talaga yung abogada, kundi yung staff lang niya. Wala na tayong pakialam doon dahil nag-under oath na siya sa Senado. Kitang-kita na ng publiko yon, nakarecord na yon, mas matibay yon. O ayon ang sinabi ng mga abogado ng ICI, pati DPW. Kaya kapag ka ipipilit pa rin ng mga trolls at ng mga bayaran na hindi pa rin credible si Guteza dahil sa fake notary, ayoko namang sabihing tanga kayo pangit namang sabihin na aangat na lang kabaliktaran, mas masarap ang pakinggan, aangat-angat kayo kapag ka ganun pa rin ang inyong pinaniniwalaan. Contrast to the Zaldico Facebook, which is not a sworn test. Yun ang pwedeng butasan pa kahit papaano pa si Sergeant Gotesa sa Blue Ribbon mismo. So again, sinubit natin lahat to sa ombudsman, pero yun nga yung dami ng kontrata at yung laki ng kontrata ng mga kumpanya ni alleged na kumpanya ni former Congressman Zalico. Yun ang pandagdag. Alam nyo kasi mga kababayan pagdating sa usaping legal, yung video po ni Zaldico, talagang medyo mahirap gamitin yun as an evidence sa nangyayari ngayong anomalya para tayo ay may mapapanagot. Napakahirap pong gamitin sapagkat hindi niya naman kasi pinanumpaan yun Meron pong mga proseso ang batas natin para yung testimonya mo ay gamitin bilang basehan. Gamitin bilang ebidensya upang malaman kung sino ang dapat na mapapanagot. Una, kung gusto mong ikaw ay mag-witness, mapasailalim ka sa Witness Protection Program at ang testimonya mo ay gamiting ebidensya, kinakailangan mo talagang panumpaan muna yon. Sapagkat dun sa panunumpa mo, doon mo patutotohanan na yung sasabihin mo, yung testimonya mo ay pawang katotohanan lamang at walang pagsisinungaling doon. Kaya pagdating sa usaping legal, yung Facebook post po ni Zaldico na mga kanyang mga pahayag, mga revelasyon, mga inilalantad niya po doon, hindi po magagamit yun sa totoo lang. Hinding-hindi po kaya yung testimonya po ni Goteza ang talagang pinakamagamit as evidence sa mga panahong ito dahil yun po ay napanumpaan. Unlike nung kay Zaldo, hindi niya naman pinasumpaan sa gobyerno natin yon sapagkat wala nga siya sa Pilipinas, kaya medyo pahirapan pa. Pero yung apahayag po na yon ni Zaldico ang lalong maaaring makapagpatibay sa ating mga iniisip, sa ating mga pinaghihinalaan ng mga taong dapat na mapapanagot. Halimbawa, pinaghihinalaan nga natin si Martin Romalde, marami ang
nagdadawit sa kanya at naniniwala na isa siya sa utak sa katiwalian ng flood control projects. Sa parte natin, yung pahayag ni Zaldico, sapagkat revelasyon niya yun ay pwede nating gawing batayan para mapagtibay yung paniniwala natin na merong pananagutan si Martin Romualdez dito sa usapin ng flood control project anomaly. Pero when it comes to the law, when it comes to the due process, hindi po natin magagamit yun. Hindi po magagamit ng mga namiminuno sa bansa natin yon para matukoy yung mga dapat na mapapanagot. Pero ito ang isa sa magandang bagay na pahayag po o dun sa pahayag ni Zaldico. Pwede po yun maging suporta doon sa statement ni Gutesa sapagkat nagtutugma-tugma po yung pahayag ni Gutesa sa kanyang affidavit doon sa ipinahayag at revelasyon ni Zaldico. Sa panong paraan, yun nga sa panig pa rin natin na mga mamamayang Pilipino na naniniwala ang credible si Gutesa, pwede nating gawing referensya yon. Pwede nating gawing supporting evidence yun na o tignan ninyo ganito ka-credible ang statement ni Gutesa sapagkat tumutugma yung kanyang mga sinasabi dito sa pahayag ni Zaldico. Ayun Ngayon, ano po ba yung isa sa pwedeng gamitin natin bilang referensya para lalong mapagtibay yung credibility ni Gutesa sa kanyang affidavit? Isa po sa mga pahayag po ito ni Zaldico na talagang inamin niya tamang-tama yung sinabi at testimonya ni Gutesa. Panoorin niyo po ito, mga kababayan. Opo sinabi pa ni Sir Mina, everything is cleared with the President, basta importante pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Mina approved na si Presidente BBM sa lahat ng binawasan na ahensya masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 bilyon inseron. Mister, wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao sila Paul Strada at ang aking mga security nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Estrada na yan kung kami nagkakamali, yan yung isa sa mga kinilala ni Orle Gutesa nung hearing. Pagkatapos po basahin ni Gutesa yung kanyang affidavit, tinanong siya ni Ping Lacson kung kami nagkakamali, ituro mo dyan nasan dyan si Estrada? Naturo ni Gutesa yung Estrada at tumugma siya doon kay Henry and Alcantara na yun po talaga yung Estrada. Sa makatuwid kung gawa-gawa lang ni Gutesa yung kanyang statement, paano niya makikilala yung Estrada kung hindi naman niya nakitang personal yon? Paano niya mapipinpoint na yan po yung Estrada kung talagang hindi siya nakaranas nung kanyang isinalaysay? Sa makatuwid, doon pa lang, pwede mo nang sabihin na talagang may credibility mapagbabatayan yung salaysay ni Gutesa. O itutuloy po natin itong video ni Zaldico Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Ayan totoo po yung sinasabi ni Olyotesa. Ayun na nag-deliver siya sa Quartz Park. Ayun. Tuto din po ang sinasabi ni Olyotesa na nag-deliver siya sa Malacanang o nung siya ay nasa Senado. Ayon, para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. O ayan ba sinabi ni Gutesa na malemal yung pagde-deliver nila at remoa pa? O ayan, o makikita mo mga remoa yan? Sa design pa lang malalaman mo na. Ang akin naman dito kung sasabihin natin na ito ay kumbaga nag-effort pa si Zaldico, yun ang isa sa mga pinapalutang ng mga protektore na keso nag-effort pa raw si Zaldico na bumili ng mga rema para raw masabi na talagang may maletang ginamit. Gagastos pa si Zaldico para lang gawin ito Diba sabi nga ni Ping Elson ng isang remova, ang maliit na remova nagkakahalaga raw ng 100,000, lalo pa raw yung mga ganitong luggage baka umabot na raw ng 250,000 yan. Oy, sa dami ba naman yan? Iba-iba disenyo? Gagawin pa ba ni Zaldico yun para, di ba isip-isip na lang ba o iba-iba design Tumutugma sa sinabi ni Goteza ito, 2024 pa lumang-lumang litrato pa yan o baka sabihin AI 2024 pa tumutugma After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPW kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President or ang SOP na bigayan.
Ang sinagot sa akin ay 25%. O ayon yung parte naman na 25%, tumugma naman doon sa testimonya ng mga diskaya na sila ay hinihingian ng from 15 to 30%. Yung iba ay humihingi ng 15%. May iba na nanghihingi ng 20%, 30%, at yung iba ay 25%. Na diretso raw kay Martin Romualdez yon at kay Zaldico. Paanong hindi ngayon magtutugma-tugmaan? Papaano nyo sasabihin na hindi mapagbabatayan yung affidavit ni Gutesa kung tumutugma sa testimonya ng mga diskaya sa revelasyon ni Zaldico? Sabihin nito, 25% ng 100 bilyon ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. Yun in total, 25 bilyon ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku po. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Woodsman Remulla. Seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon, ayan na ang announcement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigan din niya si President Bongbong Marcos. Naku, sabi nga ni BBM Ensona, let's do it right at mahiya naman kayo. Oh, o na ha, baka mamaya naman sa ombudsman natin dalawa ang maging katuwiran niya. Sabihin na, yung si Zaldi ko revelasyon niya. Hindi naman naka-underat yun Post lang niya yun Pero wala naman hindi naman mapagbabatayan yun o kayaweran yun na. Tapos pagdating sa nasa harap niya na testimonya ni Gutesa, hindi rin mapagbabatayan to kasi nga may fake notary Kahit pa naka-underatote yan. Imbes na bilang abogado sabihin niya na okay lang to. Bilang abogado nalalaman ko na kahit fake notary ang nakalagay dito as long as naka-underat to, credible to mapagbabatayan to. Pwedeng gawing ebidensya to. Imbis na ganun abay, baka mamaya baliktad. Wala akong pakialam kung underat to. Baka mamaya peke to kasi fake notary din. O pambihira na yan. Parang dumating sa punto na ang abogado mas pinaburan pa yung notaryo kesa yung pagiging underat ng isang affidavit. Naku po, paano mo masasabing abogado ngayon yan Bending dalo pagkagan talaga. Kaya sana matupad itong post ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan irekomenda nila ito sa ombudsman na kasuhan ng plunder. Naku po, reclusion perpetuo to kung siya kami nagkakamali. Alam nyo yung plunder na yan, mga kababayan dati, ang kaso dyan o ang parusa dyan, kamatayan, death penalty. Kaso nung inabolish yung death penalty, nung 2006 reclusion perpetuo na lang yung maipapataw kapag ka ikaw ay nakasuhan ng ganyan. Isama mo pa yung graph, yung bribery papatong-patong ng nakaso, doon na talaga aabutan ng paghimlay yang mga makakasuhan niyang pag nagkataon kung makakasuhan. Baka mamaya intro voice na naman to ha. Kaya sa usaping ito mga kababayan, pinaburan po ng ICI at DPW yung statement ni Orly Guteza. Baka mamaya pagdating sa Office Prosecutorial Office na dapat magbibigay ng parusa sa inirekomenda ng DPW at ICI, baka doon naharangin, baka mamaya doon nahadlangan, baka mamaya hindi nating kakasuhan yan dahil hindi mapagbabatayan ang testimonyo ni Guteza, hindi rin mapagbabatayan yung revelasyon ni Zaldico at sasabihin sa dulo sa makatuwid, walang ebidensya laban kay Martin Romualdez, kaya walang kaso si Romales. Si Zaldico lang, naku po bending dalo, na talaga yan pagka nagkataon Sana wag namang mapatunayan na ganyan talaga yung pinaiiral na kesyo ang katwiran daw figure of speech lang daw yon. Sana figure of speech lang at questionable pa nga siya doon ni Senator Rodante Marcolete, abogado ka. Nasa high office ka ng ombudsman, tapos sasabihin mo ang ipapaunawa mo sa tao, ang papagawa mo, ipapatupad mo sa batas ng umiiral sa Pilipinas, figure of speech. Pambihira naman yan. Kaawa-awang Pilipinas, pagka nagkataon mag-antabay tayo mga kababayan. Mag-antabay tayo sa susunod na hakbang ng mga namiminuno sa atin. At patuloy niyo pong ihayag ang inyong saloobin dyan sa comment section. Tambakan ni Moyo yan lalo nangyayari sa usaping ito hanggang sa susunod po na talakayan.